Okay, emotional decision making. So ito yung nagbe-base ka gumagawa ka ng desisyon based on emotions or emotional outbursts. Pag sa sobrang saya mo, sa sobrang tuwa mo, sa sobrang lungkot mo, at sa sobrang galit mo, yung ka nagbe-base ng emosyon. Sa organization at sa workplace, yan. Kahit sa organisasyon yan, hindi ka kailangang nasa corporate. No, kahit sa organisasyon lang, dito sa PWD, marami yan. Well, papasok na rin ako dun sa whether harapan or talikuran. Wala naman nagbago dyan eh. But you have to dig deep into the issue bago ka ng desisyon. Kung may nasabi, ba't hindi mo tanungin yung nasabi, di ba? Kagaya sa aming mga PWDs, no, we are being called a lot of names. Kumbaga, kung sensitive kami masyado doon sa mga ganun, lahat yun ipapakulong namin because under the rules is vilification yun. Tawagin lang kami na yung mga amputated, tawagin lang putol paa, or ako pilay, or tululaway, vilification na yan. Kung masyado kang nag-aano sa ganyan, lahat yan ipakukulong mo. Perwisyo pa sa'yo, sa oras mo. Tsaka na-drain yung emotions mo. Kasi kung ipapairali mo yung emotion mo and under the rules, pwede mo naman silang kasuhan. Kaso nga lang, tanong, it is a practical thing to do, hindi. Di ba? Kasi minsan, yung katotohanan, masakit tanggapin. Bakit pa kailangang harapan o talikuran yun? Kung may mababago ba kung sabihin sa'yo ng talikuran tsaka harapan? Hindi. And sometimes you are being called to do that because may mga taong baka naiinis sa'yo. Naiinis sa'yo na whether sabihan ka ng harapan at talikuran, wala rin namang mababago. It's just that people, hindi sa gine-justify ko, it's just that people are expressing their frustrations on you. Kasi minsan, pag kayo ang binawian, kayo galit na galit. Pero pag kayo nang buburakot o nang aalas ka, okay lang. Sasabihin nyo, ganun talaga ako eh. Kayo lang naman kasi ang binibiro ko, ganyan eh. Oh. Pero pag ikaw may marinig sa iba o may marinig kang personal, galit ka. Oh. Diba? Iisipin mo rin yung ibang taong maapektuhan ng mga ginagawa mo. Hindi yung mag-apologize ka na lang sa uli kasi alam mong mali or gagawa ka ng desisyon na baka magsisi ka sa bandang uli. So, yun yung sinasabi natin. Kasi yung mga taong may mahinang EQ o emotional intelligence, yan yung nagpapadala sa emotional decision making. So, yun lang pa.